Deklarasyon ng China sa Bao de Masinloc bilang Huangyan Island National Nature Reserve ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali, Asik Kuweng at sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali. Yusek, ano po ang masasabi ng National Maritime Council sa deklarasyon ng China na gawing Huangyan Island National Nature Reserve ang Bao de Masinloc? Una-una, no, diretsahan na natin yung in-approve ng State Council sa pagdedeklara ng Huangyan Island as a nature reserve. Ito ay walang basihan, illegal ito. At ito ay mariin nating nire-reject o pinoprotesta dahil ito ay labag sa international law. So Yusek, paano ito direktang sumasalungat sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at 2016 arbitral ruling? Unang-una, sa UNCLOS, sinasabi doon sa UNCLOS, no, yung mga coastal state, katulad ng Pilipinas, ay siyang may eksklusibong karapatan, soberenyang karapatan sa kanyang exclusive economic zone na merong lawak na 200 nautical miles. Saklaw na saklaw natin dito ang area ng Scarborough Shoal. Samantalang ang China naman, ang pinakamalapit na nilang teritoryo ay yung Hainan Province o southernmost province na more than 500 nautical miles. So, ibig sabihin, walang basehan yon. Pagdating naman doon sa 2016 arbitral ruling, again, in-affirm ng 26 arbitral award na yung expansive claim nila, na historic claim, ay walang basehan na arbitrarily doon dinrowing yung 9-dash line o minsan 10-dash line na nga. No? At sinasabi doon sa arbitral ruling na yung Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground ng Pilipinas, pwede rin ng Vietnam o ibang sabihin ito ay walang basehan yung pagdedeklara nila. No? So, at sinasabi doon sa arbitral ruling na yung mga pinagagawa nilang destruction sa mga ecosystem natin, reef ecosystem, ay siyang nakasira doon sa lugar ng Bao de Masinloc. So Yusek, ano po yung posibleng implikasyon ng naturang deklarasyon sa mga mangingisdang Pilipino na matagal nang nangingisda dyan sa Bao de Masinloc? Nakikita po ba ng NMC na may posibilidad na gamitin ng China ang deklarasyong ito bilang basehan para higpitan pa yung access ng mga Pilipino sa lugar? Oo, tama yan, nasa Kuweng. Actually, hindi lang yung implikasyon sa security at access, meron pang iba. Pero unahin ko doon sa security and access. Kasi pag hindi natin pinrotesta ito ay magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangingisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay potential na gawin nilang patrol area o maybe i-militarize nila ito. At saka kapag ginawa nila ito, yung mga mangingisda doon ay dapat magpaalam na hindi naman dapat natin payagan yon, no? Saka isa pang mga implikasyon, actually legal at saka sovereignty implication, ito yung paggagawa nila na invalid yung ating claim sa BDM, no? Saka ina-undermine nila yung 26 arbitral award, affirming yung tayo lang ang coastal state na mayroong karapatan doon sa kinasasakupan ng Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. At kung hindi natin, sabi ko nga kanina, kung hindi natin ito tututulan, ay parang sinasabi natin na tinatanggap natin yung kanilang deklarasyon na yon. Again, isa pang implikasyon pagdating sa environmental o narrative warfare, sinasabi nila dito na China raw ang meron environmental steward. Sila yung mga ngalaga ng lugar na yon. Wala nang problema doon sa pangangalaga, pero wala silang karapatan para sila ang magmangalaga dahil Pilipinas lang ang pwedeng mangalaga dito, no? At sineshape nila yung international perception
pag hindi natin ito tututulan. Pagdating naman doon sa implikasyon na diplomatiko, original president, tinetest niya ang ating yung ASEAN, ang global response, no? And pwedeng maging batayan din at China para i-replicate nila o gayahin nila itong pagdedeklara nila sa ibang lugar ng West Philippine Sea. So basically, yun ang mga implikasyon na ginagawa nila. So Yusek, bukod po sa diplomatic protest na ihahain ng DFA, ano po yung ibang posibleng tugon ng Pilipinas laban sa ganitong hakbang ng China? Well, unang-una, nag-file na tayo ng diplomatic protest, sabi ng ating Department of Foreign Affairs. Pero yung paano nating ipagpapatuloy natin yung ating pagpapatrolya, ipapatuloy natin yung ating pagbibigay tulong sa ating mga mangingisda na nangingisda doon sa paligid ng Bao de Masinloc. Again, Bao de Masinloc o Scarborough Shoal ay dineklara na it's traditional fishing ground. So wala silang karapatan na pigilan ang ating mga ngisda. So ganun pa man, ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang mandato na tulungan ang mga mangingisda at magbigay tulong katulad ng fuel, tubig at mga pagkain para humaba-haba ang kanilang pangingisda sa paligid ng Scarborough Shoal. So, sir, suportado po ng European Union yung pag-reject ng Pilipinas sa planong ito ng China na naunang kinundena ng Amerika. Ano po ang reaksyon dito ng NMC? Actually, natutuwa tayo, no? Hindi lang yung European Union, even yung Japan, America, at Australia, nagkapagbigay na sila ng statement of support at basically tinututulan din nila yung kamakailan na yung pinagagawa ng China doon sa Scarborough Shoal. And sinasabi nila na ito ay labag doon sa 26 arbiter ruling na binding sa China. So ano naman po yung inaasahan ninyong magiging epekto ng deklarasyon ng China sa Maritime Council operations ng Pilipinas sa West Philippine Sea po? Sa totoo lang, Kweng, while we recognize this as a concern, hindi tayo magbabago sa ating pananaw, hindi tayo magbabago sa ating operations na ginagawa sa West Philippine Sea o Scarborough Shoal area. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mandato, magpapatrolya pa rin ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang ating Armed Forces of the Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa ating mga mangingisda at tuloy-tuloy pa rin ang paghikayat natin sa ating mga mangingisda na mangisda sila doon dahil atin yon, yung lugar na yun nasa Pilipinas at tayo lang ang may karapatan na mangisda doon. So ano po ang mga susunod na hakbang ng NMC para tiyakin na hindi maapektuhan yung sovereign rights at fishing rights ng Pilipinas doon sa lugar na yon? Katulad ng nasabi ko kanina, Kweng, no, tuloy-tuloy ang ating gagawin, no. Yung mga ating mangingisda pa rin ay dapat mangisda doon. At hihikayatin din natin ang ating mga karatig bansa sa ASEAN na suportahan tayo sa adhikain natin ito dahil actually sila rin ay apektado dahil yung lugar na yon ay very rich, no? Doon nangingitlog yung mga isda at doon din nanggagaling yung mga isdang na nahuhuli sa West Philippine Sea. Malaking bahagi doon. That's why involved sila dito at kaya dapat sila rin ay makilahok at they should also sympathize with our cause. Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga mangingisda at sa ating mga kababayan kaugnay ng deklarasyong ito ng China. Okay, sa ating mga kababayan, no, especially sa ating mga mangingisda, malinaw po ang ating gobyerno na ang Scarborough Shoal or Bao de Masinloc ay atin. No? Tayo lang ang may karapatan para mga siwa, tayo lang ang may karapatan para mangisda sa lugar na yon
At tayo lang ang dapat makinabang sa yamang dagat na dinudulot ng Bao de Masinloc sa lugar na yun. So, makakaasa po kayo ng inyong gobyerno ay tuloy-tuloy na maninindigan sa ating karapatan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsuporta sa ating mga mangingisda. At tuloy-tuloy din po ang ating paghikayat sa ating mga karatig bayan or even mga countries na beyond the region na ang rule of law ay dapat mangibabaw at ang pinapanawagan natin naman sa China na dapat respetuhin nila ang international law at pati na rin ang 2016 arbitral award. So again, makakaasa po ang ating mga kababayan na hindi po bibigay ng ating gobyerno at sabi nga na po ng ating Pangulo na hindi tayo magsisid ng kahit 1 square inch ng ating territory, and we will exercise all possible means para maresolba ang any dispute o pag-aaway sa mapayapang pamaraan at i-maximize po natin ang ating diplomatic channels and mechanisms. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.